Viral ngayon mga kababayan, ang isang OFW na may 3 anak ang muntika na sanang mamatay dahil sa kanyang pinagdadaanan ngayon sa buhay na maging halimbawa ito sa atin lahat lalo na sa mga kababaihan. Dahil itong si Kabayan, pagpapakamatay ang nakitang solusyon sa kanyang problema na kinakaharap ngayon dahil sa hindi umano nito kaya ang matinding kahihiyan na natanggap mula sa mga tao sa social media. Nagkalat kasi at pinagpipistahan ngayon sa iba't ibang platform ang kanyang video na walang saplot na pinapakalat mismo ng kanyang asawa dahil sa matinding selos at galit nito. Sa sumbong kasi ni Kabayan, araw-araw daw umano itong hinihingian ng video na nakahubot-hubad ng kanyang asawa, ngunit umabot daw sa punto na napapagod daw itong si Kabayan kaya't nagdahilan na lang daw ito na hindi makabidyo ng katawan. Inaway daw umano ito ng kanyang asawa hanggang sa humantong sa hiwalayan. Nagulantang na lang daw itong si Kabayan dahil ang pribadong video nito na nakahubot-hubad na hinihingi ng kanyang asawa ay nasa Facebook Reels na. Umani na daw ito ng maraming views, share at mga komentong pangungutya at panghuhusga sa kanya. At ang masakla pa dito mga kababayan, pinagtutulungan daw umano ito si Kabayan ng pamilya ng lalaki. Inaakusahan na nagdodroga at pinagdadasal na sana ay mamatay na lamang daw ito sa Saudi. Ani pa ni Kabayan, kakasuhan daw umano siya ng pamilya ng kanyang asawa dahil daw sa pagbibintang at paninisi nito. Imbis na si Kabayan ang biktima mga kababayan, sila pa ang may lakas na loob magdemanda. Kaya't naisipan na lang daw umano ni Kabayan na magbigti gamit ang liston ng sapatos at kumot para matakasan ang problema na naglubog sa kanya ng kahihiyan ngayon. Hiniwalayan ko na po siya. Doon niya po pinost yung video ko sa Reels. Reels? Parang yung Facebook? Tapos, nakahubad ka? Opo, tapos pinost po yung mukha ko na ganyan daw ako, dapat daw namatay na daw ako dito sa Saudi. Ate, kailan mo ginawa yan pagbibigti? May 1 po. Saan mo ginawa yan? Sa kwarto mo? Opo. Kumuha ka ng dubit? Hindi po, liston po ng sapatos, tapos inano ko po sa kumot. Sa kumot mo inilagay, tapos sinali mo sa leg mo? Opo. Tapos, iligtas po ako. Tapos, nakita ka ng akto ng amo mo. Nagtakbo ka sa ospital. Salamat naman. Grabe ate, buti na, ligtas ka. Kasi po, sir, wala na akong maisip eh. Kasi nga, the way na mag-open ako, yun lang po nakikita ko eh. Yan. Tapos lumabas pa na balita na patay ka na. Nag-condolence na yung mga tao sa'yo. Oo, marami din ang comment na halos mga side niya. Pauwi ako talaga. Lapit talaga ako kay Tulpo. Nag-message na ako kay Tulpo eh. Meron ka bang screenshot na nangihingi sa'yo ang video ang kapatid, ang asawa mo? Yes po, opo. Yun. Yun. Huwag mong i-delete yun. Iyon ang gamitin mo. Tapos sasabihin pa sir, ako daw yung nakasya po. Wala akong siya dito. Kaya mga kababayan, huwag po ninyo sayangin ang buhay ninyo kung malalagay man kayo sa sitwasyon na ganito. Magpakatatag po kayo para sa inyong mga anak dahil sila ang mas nakakaawa sa lahat kung tayo ay lilisan. Buti na lang at naagapan si Kabayan dahil kung hindi, uuwi siya sa Pinas ng bangkay na at kawawa ang mga anak nito. Mawawala ng ina dahil sa ginagawa ng kanilang ama. Kaya mga kababayan, magsilbing aral po ito sa ating lahat na siyang paulit-ulit nabili ni Kaagapay Kabong Concha na di tayo magbibideo ng ating katawan na walang saplot kung ito man ay hihilingin ng ating mga asawa. Dahil di natin hawak ang isipan ng ating asawa, di natin kontrolado sila, lalo pa kung tayo ay malayo sa piling nila. Kaya hanggang dito na lamang po mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi.